Ayan, dahil pa dinner na ay kakain muna kami bago umuwi ng bahay. Galing kaming galaan. Malapit lang ito sa amin at self-service. Ayan, pili ka dyan ng karne mo, ikaw lang kukuha. Walang magsiserve sa'yo kundi sarili mo. Kumilos ka ng iyo. In fairness, punuan na dito. Ang dami nang kumakain. Kaya wala nang pampasahod ang mga boss. Joke lang, may waiter naman para mag-assist sa mga tao. At busy din, lalo na sa hugasin, sa kusina. Pero wag ka, malaki ang sahuran sa restaurant. Lalo na pag may OT. At mas maganda kapag may holiday, double pay yun. I think aabot siya ng 100,000 pesos or more. Hindi ko kasi alam ang exact amount. Hindi pa kasi ako nakapasok ng restaurant. Pero may kakilala akong nagtatrabaho. Malaki talaga ang sahuran. Pag winter pala dito, if nag-work ka sa restaurant is hindi na masyadong matao. So bale, 1 week, may 3 pasok ka na lang, 4, ganun. Depende sa boss mo. Winter kasi is malamig, nilalamig tayo pag lumabas. Serious. Ganun din pala ang hotel. May 1 week, 4, 5, ganun. Wala kasing nag-hotel pag winter. Malamig, di ba? Iloko na lang na sa bahay. Mas maraming tao pag summer. Malakas ang benta ng restaurant at ng pension, hotel. Kaya pag summer, maraming hiring ng mga naglilinis ng hotel at sa restaurant. Pero walang hiring ng mga waiter dito at ng cleaners. Sa ano lang talaga, sa POAA na EPS. Meron palang ibang agency na pumapasok dito sa Korea like Noribang. Yung pagtatrabahuin ka sa bar, kakanta, ganon. Isa din yun makakapasok dito sa Korea. At kung ikaw naman ay nag-asawa ng Koreano, pasok ka dito. Pwede ding nanay, tatay, ganon, extra, part-time, pwede. Hindi ka maghihinayang pumasok ng restaurant kasi malaki ang sahod. Pwera pa if mabait ang boss mo, nako, bibigyan ka pa ng pabonus. Kaya tara na dito sa Korea.